Hello mga kasari, good afternoon. Medyo seryoso yung vlog natin ngayon at siguro nagkaroon na kayo ng idea kasi nakita nyo na yung title. So, eto yung kwento guys. Bali, derechahan na to. Nabayaran kami ng peke na 500 pesos. Mamaya explain ko sa inyo kung paano ko na-distinguish kung bakit peke ito. Pero ito muna yung istorya bago ko nalaman na nabayaran ako ng peke. Kanina kasi may nag-send sa akin ng 700 cash out. Regular customer, lagi siyang nagsesend dito ng cash out. Tapos, sumunod na nag-send ulit siya ng 2,640. 2,580 na lang yung binigay ko kasi ang charge nun is 60. Tapos dun sa 700, charge nun is 20,680 na lang binigay ko. Parehas yun, may tag 500 na sinukli or binigay ko sa kanya kasi nga cash out. So, hindi ko napansin na doon sa mga binigay ko sa kanya, may peke pala. So, kanina, hindi niya naabutan nung ibabalik niya sa akin tong 500 na peke. Kasi, umalis kami kanina, meron lang kami pinuntahan saglit. Nagbukas agad ako. Tapos, pag-check ko nung cellphone ko, ayun, may chat siya. So, tinanong ko pa nga, kasi hindi daw tinanggap ng nag-order yata sila ng gas, hindi tinanggap nung nag-deliver. Kasi nga daw peke. So, nung una, sabi ko pa sa kanya bakit, hindi ko pa alam na peke nga to. So, ayun, sabi ko, punta siya dito, check ko. Tapos nung pagkakita ko pa lang, hindi ko pa nahawakan. Ginanan niya sa harap ko. Alam ko na peke. Pero tinesting ko pa rin sa money detector namin dito. Nito kasing mga hindi mo naman ina-expect kasi April ngayon. Yung mga peke naman, naglalabasan niya ng mga bandang per months, diba? Wait lang guys. So, ayun nga po mga kasari, meron na kaming ni-receive na parcel ni partner. Sa mga panahon ngayong bandang April, hindi mo ina-expect na may magbabayad pa rin talaga ng mga pekeng pera. Yung mga taong walang konsensya. Ako guys, nanghihinayang ako. Pero naisip ko, kikitain ko pa to. Kikitain ko pa naman to. Pero ito, ilang araw tong kita tubo ng sari-sari store bago natin maipon ng 500 pesos. Ito ay pinagpagura natin ng ilang araw sa pagbubukas natin ng maaga, pagsasara natin ng tindahan, pagbabantay natin buong maghapon. May mga tao pa rin talagang walang konsensya na kayang magbayad ng pekeng pera. 'Di ba? So, ayun po mga kasari, hindi ko lang talaga in-expect kasi sa loob ng magwawalong taon this year, ang sari-sari store na ito, ngayon lang po talaga kami for the first time na pekean ng pera at 500 pesos pa. Buti na lang talaga, pasalamat pa ako, hindi 1K. Kasi mas malaki yun, doble nito. Kaya ayun guys, dun sa nasuklian ko nito or nabigay ko dun sa cash out na suki na namin dito, regular na customer namin dito sa tindahan at sa GCash, hindi ko sadya na mabigay ito. Hindi ko din alam na yung mabibigay ko sa iyo ay peke. Pero yun, pinalitan ko naman agad-agad guys. Inabot ko sa kanya. So, eto, i-display ko to mga kasari dito. At may ginawa na kaming action. Siguro ito, binayad to sa amin. Nung saktong time na yun, nangarag ako sa pagtitinda dito nung isang gabi. Ang dami kasing bumibili nun guys, panay kalalakihan at talagang panay buo yung binabayad. Kaya hindi mo talaga may isip na mag-check kasi sunod-sunod talaga yung bumibili. At yun talaga guys yung disadvantage na dalawa yung bintana, dalawa yung bilihan dito sa amin. Talagang nakapila dito sa side na to kasi dalawa nga yung bilihan, yung mga customer. Kaya hindi talaga kami nagkakaroon ng time na i-check pa. Siguro ka pa, ganyan. Pero hindi kami aware kapag gabi talaga maraming bumibili bago mag-close. So kaya ang ginawa ko mga kasari, papakita ko sa inyo para sana naman hindi na kami mapikean ulit kasi malaking halaga din tong 500. Kinuha ko yung side table na to sa kwarto. And then, meron kaming saksakan na extension dito. Inon ko yung money detector, pinatong ko dito. So, ayun guys, meron lang bumili. So, ito yung money detector ngayon, nakaganyan. So, ngayon lang tayo magiging aware. Kasi, ngayon lang tayo napekean.
At hindi naman ako guys proud na napekean ako. Naging aware lang talaga kasi nga nakaranas na tayo, 'di ba? Nagiging natututo naman tayo, 'di ba, talaga pag ayun nga, kapag nagkamali tayo. Talagang natuto tayo sa pagkakamali natin. Ang pagkakamali namin is hindi kami nagche-check. Kasi sa panahon nga ngayon, expect pa ba namin magbabayad ng ano, 'di ba? Naglalabasan naman 'yan kapag magpapasko. Hindi lang talaga expected na pati ganitong tag-araw, meron palang namimeke. May mga tao palang ganun talaga na hindi lumalaban ng patas. Yung masyado silang ano sa kapwa-tao nila. So, ayun guys. I-flip ko ulit yung camera. Ayan. So, pakita ko sa inyo guys. Ito yung peke na 500. Sa appearance niya, sa una mong tingin, hindi mo talaga madidistinguish kung peke siya. Pero kapag alam mo talaga sa sarili mo na ano ba yung mga ano para malaman mong peke. Ito guys yung una. 'Di ba yung mga pera na ano, ito may 50 pesos ako dito. Sa 500 kasi dapat kumikinang-kinang yan eh. Yung kinang niya hindi natanggal, may linya pa na dalawa. Ayan oh. Tapos, 'di ba ginaganyan natin 'yan. Iba yung itsura ng tao dito. Yung makikita natin kapag yung nasisinaga natin ganyan. Iba yung itsura niya. Dito sa 50 ayan oh, buong buo. Ito putol-putol. Tsaka nung tinapat ko siya mga kasari sa money detector. Alam mo yung parang pinaka fiber. Iba yung fiber niya. Makakapal na ganyan kahaba. Tsaka ang dami niya. Eh yun sa tunay na pera, yung pinaka fiber niya, sobrang nipis. Na akala mo hibla lang. Ito ang kakapal. Papakita ko sa inyo guys. Balik tayo dun sa money detector. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng peke na 500 pesos. So ito po mga kasari yung itsura. Tanggalin natin yung flashlight. Ito po yung itsura. Ayan o. Yan. Ang kapal nung parang pinaka fiber niya. Tsaka sobrang dami. Tsaka may orange, may blue. Talagang pekeng-peke mga kasari. Nakakapanlumo talaga. Tapos kukuha ko dito ng 500 na same nito. Papakita ko sa inyo. Sana meron. Ito. Ayan. Ito yung tunay. Ganyan kasi yung tunay na 500. Yung makintab. Tapos pag ginanyan mo, naiiba yung pwesto niya. Kasi itong peke, andun lang siya sa gitna. Oh, hindi siya umaano, hindi siya makintab. Gcash cash out po. Magkano po? 1,500 po. So, ito naman guys, yung itsura ng tunay na 500. Ayan, halos hindi nyo makikita yung pinaka-fiber niya. Ayan yung parang hibla-hibla. Konti lang. Ayan siya oh. Tapos, ito yung peke. Ayan, pakita ko ulit sa inyo. Ayan o. 'Di ba? Halatang-halatang peke. Napakasama talaga ng ugali ng nagbayad nito. Makakarma din siya. Kaya kami guys, magiging mas maano kami. Sabihan na kami ng customer na anong tawag doon? Mausisa or ano, walang tiwala sa kanila. Kasi may mga ganun guys na customer na nagsasabi ba walang tiwala. Masigurado lang talaga namin na tunay yung mga ibabayad sa amin sa mga susunod na araw kasi mahirap mapikean. Ilang araw namin yung bubunuin para kitain namin yung 500 na yan. So, ayun nga guys, bago natin i-end itong vlog na to, sa mga kapwa ko kasari na nanonood ngayon, so maging aware din po kayo kasi talamak pa pala ngayon yung mga nagbabayad ng pekeng pera. Actually, hindi ko kasi alam yung mga nangyari dito nung isang araw daw. Merong nangyaring nagkahabulan kasi hinabol yung nagbabayad ng pekeng pera din kasi nagpapapalit dito sa kabilang tindahan sa may talipapa. Itong talipapa na malapit sa akin. So, sa akin siguro ibinayad. Sumakto talaga guys. Sinakto siguro na madaming bumibili. Ayan. So, may nag-cash out lang guys. So, hindi ko napapatagalan ng vlog na to. Ito naman ay ating kikitain pa.
ipapaskill na lang natin to guys, itong 500 na to dito sa, ewan ko kung saan, basta dyan, kahit saan, para makita naman ng garapal na nagbayad nito. Ayan, yung kagagawan niya, 'di ba? Na hindi na dapat maulit dito sa tindahan, kaya talagang sinaksak ko talaga yung money detector, naglagay talaga ako ng patungan dyan para hindi na kami mapikean. Kasi mahirap din, baka araw-araw kang mapikean, di araw-araw kang lugi, di ba? Magapong ka nga nagbukas ng tindahan, araw-araw ka namang mapikean, di sana hindi na lang nagbukas, di ba? So yun lang guys ang ating vlog for today. Bye!